Magandang gabi po sa ating lahat. Welcome po sa ating Isip-Isa, Conversations on Faith and Society. Ngayon po ay tatalakayin natin yung tinatawag na rule of law. Marami po nagtatanong, ano nga ba itong rule of law? Ano nga ba ang kahulugan nito at saka ano po ang kanyang saysay sa ating panahon ngayon? First of all, maganda po na pag-isipan po natin together kung ano po itong rule of law. Simply put, ang ibig ko lang po sabihin nito is no one is above the law. Ito po ay isang civilizational na prinsipyo na hindi lamang po dating back doon sa after yung Treaty of Westphalia na nagkaroon po ng mga emergent states at nagsabi sila, kailangan meron tayong customary law. Sabihin, meron tayong mga norms that will govern yung ating mga international relations. Ngayon na tayo na independent states. Pero sa totoo lang po, this goes back doon pa sa Israel. Dahil makikita po natin na yung law ay nauna even before Israel became a nation. Ang mga nations po ay merong territory, merong law, merong silang mga body of customs, mga ganyan, kultura. Makikita natin ang Israel, even before they had territory, bago pumasok doon sa Promised Land, nagkaroon na po kagad ng law, which is to define them as a people. Yung law po doon sa Mount Sinai, yung tinatawag na 10 Commandments, literally yung ibig sabihin nun 10 words, na directly galing sa Diyos. The rest of the statutes and ordinances na makikita natin sa Exodus, sa Deuteronomy at iba pa, ito po ay lahat mediated, ng kagaya ni Moses, ng mga propeta, at saka ng mga scribes and Pharisees ng mga panahon ng Israel when Jesus was alive. So makikita po natin na even before yung establishment ng Israel as a nation, nauna na yung law. In other words, sabi ng Diyos, this is the way you shall live. Ang law is a means of living uprightly, how to live rightly as a people of God. Hindi po ito means to get saved, even from the very beginning. At hindi rin ito po set of rules lang, ito po ay marker, kumbaga, sign na ito po ay ang mga tumatalima sa ganitong law are the people of God. So, dun sa commandments, makikita po natin na parang boundary setting siya. Maraming thou shalt not, negative, Ay yung apat na commandments, thou shalt love the Lord with all of your God, etc., etc. Makikita po natin, this has to do with our reverence, loyalty, obedience sa Diyos mismo. Pero mula doon sa 6 na commandment, pababa, it has to do with our relationship sa ating neighbor, how to be living rightly with each other as a community. So ito po yung summarized by Jesus himself, we shall love God with all of our heart and soul and mind, and our neighbors as ourselves. So yun po yung landmark na legislation, which is to define Israel and also define their boundaries, na hindi ka lalayo dito dapat. Within this space, you can live safely. So yun po yung ng Israel sa pagtingin nila sa kanilang legal system. Now, sa New Testament, sinabi po ni Jesus na ang problema, yung mga amplifications, elaborations ng law, yung tinatawag na statutes and ordinances. Ang problema daw dito, sabi niya, is that you have focus on the trivialities of the law. You type dil, and min, and kumin. Sabi niya, you're very punctilious doon sa mga legal requirements na hindi naman importante, hindi naman mahalaga, Pero sabi niya, you have neglected the weightier matters of the law, which is justice and mercy and kindness. Ito po ang kanyang brief against the Pharisees, yung mga legalists noong mga panahon niya. So makikita po natin na sa ating panahon, mahalaga that we do not trivialize the law. In other words, hindi tayo magpo-focus doon sa mga technicalities, Yung mga maliliit, kagaya ng co-warranto, halimbawa, which
somebody has fished out kagad suddenly, no? Hindi mo naintindihan, saan niya napulot uli yun? And then ginamit yun to unseat, yung Chief Justice. This is an unprecedented use of the law. Kaya nga ngayon sinasabi natin, people have begun to weaponize the law. In other words, not to use it as a means for living in justice and righteousness, but to use it against your enemies. No? Ayaw ng Diyos yan. Sinasabi ng Diyos, you do not focus on the technicalities. At saka, doon din sa Amos, no? Sa chapter 8, verse 5, si Amos criticized those who try to subvert or sidestep the spirit of the law. Sabi rito, yung mga merchants daw can hardly wait for the Sabbath to end so that they can start selling their goods again, overcharge, fix their scales, their measures, no? And buy slaves for a pair of sandals. So, galit na galit po ang mga propeta sa the way people sidestep the spirit of the law. Sabi ni Jesus, you have neglected the substance of the law. Ano pong substance? Justice and righteousness. At makikita po natin yung relationship halimbawa ng prophet, priest, and king. Si David, kahit na po siya yung hari, he was rebuked by Nathan. Si Nebuchadnezzar, who is a secular ruler, no? Sinabihan siya ni Daniel. Sabi niya, ang God is above you. Sabi niya, for everybody, no, the Most High rules over the kingdom of men, and He gives power to whom He wills. He was speaking to the most powerful secular ruler of his time. Now, ang ibig pong sabihin nito, ang church ay merong karapatan at meron ding responsibilidad na maging Nathan at maging Daniel in our time to uphold yung law as against the absolute rulers o yung mga gustong maghari-hari sa ating lipunan. Ngayon, makikita rin po natin na hindi lamang po ang law mahalaga sa Israel, kundi mahalaga rin sa sangkatauhan. Meron tinatawag na natural law, no? In other words, the law is written in our own hearts. Kahit na wala kang Bible, wala kayong yung mga Old Testament, no? Ang responsibilidad pa rin ng lahat ng tao is to obey what is in their hearts. Kaya lang, totoo rin naman na sinusuppress natin yun, sabi. So, ngayon, meron tayong talakayan tungkol sa paano tayo re-respond ngayon uli sa restoration ng rule of law sapagkat alam po natin kahit na po tayo ay democracy. Tayo po ay minsan pinag-ahari-harian. No? I remember si Senator Sagisag saying, we elected a president. We did not elect a king. No? In other words, we are not subjects, we are citizens. And everybody is under the Constitution. Ito yung basic law of the land. At kailangan pong ipaglaban ito sapagkat napakalalim na prinsipyo ito sa Bible na ang basic root ng rule of law has to do with the character of God Himself. It has to do with the kind of people that God wants us to be. So, kailangan po na ipaglaban ang lahat ng mga bagay na nayuyurakan sa ating panahon. So ngayon naman po ay magkakaroon po tayo ng mas malalim-lalim siguro na pag-iisip. Ano ibig sabihin ng natural law? Ano ibig sabihin ng konsepto na ito sa ating mga katutubo? Halimbawa, bakit sinasabi mas law-abiding daw yung ating mga natives, no? Yung ating katitubong kultura. At si Professor Fem Mangahas, who is a historian, will deal with that. And then mag-iisip din po tayo ng sinasabi na ang justice is at the heart of the law. So si Rico ang magsasabi po nito sa atin. And then we will try and think through what does it mean really to be obedient to the law sa mga panahon ito.
na mukhang parang convenience na lang para doon sa mga very powerful at merong kapangyarihan to bend the law, no? So, ito po ang buo ng ating talakayan ngayon, and si Jail at si Marie will once again moderate yung ating usapan tungkol dito. Jail? Ay. Ano nangyari? Ayos, Marie. Yes. Magandang hapon sa iyo, Marie. Magandang hapon sa iyo at sa ating mga Oo. kasama. No? What an interesting Simula pa lang. always. Exactly. Oo. Oo, simula pa lang. Malaman na tayo. Pakilala muna tayo, Marie, kasi marami na nanonood sa atin right now. Hello po mga brothers and sisters. Ako po si Jail Cornelio, isa akong sociologist of religion sa Ateneo de Manila. Kami po ang magmamoderate. Kasama ko po ngayon si Marie. Marie, why don't you introduce yourself to everyone? Hello po, ako si Marie at ako ay isang mananaliksik, no? Mahirap Tagalog ang researcher at isa ding pastor. Ayan. And kasama natin ngayon, Kuya Jail, ang mga kuya, ang ating kuya na si Kuya Rico. Hello, Kuya Rico. Kuya ng lahat. Hello, Kuya Rico. Lahat. Yes. Kuya our resident theologian and biblical scholar. At of course, meron tayong special na guest ngayong hapon na ito. Kuya Jail, would you like to introduce our special guest? Oo, kasama natin ngayon si Professor Fe Mangahas, isa siyang historian. Retired na siya pero kitang-kita naman natin na siya ay very, very active at marami tayong mapupulot sa kanya sa gabing ito. In fact, kung doon sa mga kasama namin from day one, ilang sessions sa ba tayo, Maria? I cannot remember anymore. Pero kasama natin, fourth na. Yan, ganyan na rin kahaba yung ating pagsasama. Si Ate Fe yung ating kasama noon from the very start. So ngayon, she's making a comeback and ngayon, mas magiging malalim ang ating discussion ngayon. At syempre, kasama pa rin natin si Ate Melba. Magiging malalim ang mga discussions na ito. Ano ba yung mga points na pwede natin pag-usapan sa hapon na to, Marie? Yes, Kuya. Alam mo, meron tayong 3 points na gusto nating tignan, no? Nasabi na ni Doc Melba ito. The rule of law basically means no one is above the law. Nobody is above the law. That's the first point. And second point, gusto nating malaman through our expert, si Prof. Fe Mangahas, kung ano ba yung katutubong konsepto natin ng batas. Kasi for sure meron yan. At of course, yung pangatlo, gusto nating makita yung ano ba ang rule of law in the Bible, which is the centrality of justice. Paulit-ulit na nasabi yan ni Doc Melba. Parang ano talaga, no, it's a message that's being put in our hearts. Alam mo, Kuya Jail, natutuwa ako, tama ka, 4 weeks na tayong magkakasama. Di ba sabi natin, we're trying to, ang haba na pinagsamahan natin. Oo, pero di pa tayo nagkikita physically, di ba? Yes, pag MGCQ na. But yeah, we're trying to build a hermeneutical community. Kaya sa 43 na kasama natin ngayon, marami dyan yung kasama pa natin last week. So batiin ko na si Kuya Pastor June Macas. Ayan. At yung mga kasama natin sila, Ate Christine from Angeles City, Ate Lilia from Cavite, we have Christopher from Marikina, and Christopher Kevin. Passion, yes. I know him. And Kevin Centeno. Of course, si Kevin, always. Hello, hi. Anatan is here, Renato. Oo, ang dami natin. So, mga brothers and sisters, bilang isang hermeneutical community, mahalaga na kayo ay mag-participate sa conversation na ito. So, kung may mga tanong kayo, just please put them there sa thread at susubukan namin ipasok yon. Nagawa naman namin yan last week ni Marie. Nagmo-multitasking kaming lahat. Lahat-lahat ginagawa namin. Pagmamanage, make sure, nagpe-pray na rin kasi baka merong mawalas dahil sa internet at lahat-lahat yan. Shall we start? Shall we dive in already, Marie? Absolutely. Absolutely. Oo. Simulan natin kay Professor Fe. Oo. Professor Fe,
Ikaw ang superstar sa gabing ito, Professor Fe. Bigyan mo naman kami ng idea, ano ba ang katutubong pagtingin or pag-unawa sa justice or katarungan? Is it the right word? Is it the right translation, katarungan? Or is there another way of translating justice sa ating katutubong pag-unawa? Sige po, Professor Fe, please. Professor Fe, if you could unmute yourself a little, ayan. Kayo po ay naka-mute pa. Ayun. Ayan. Very good. Ayun. Okay na. Hello, Professor Fe. Yes, Yes. game na po. Game. Alam nyo, wala tayong salitang hustisya dahil yan ay Espanyol. Spanish. So ano ba yan? Meron tayo katarungan. At ano ba ang ugat ng katarungan? Yan ang hindi ko alam. Aalamin pa. Pero pag sinabi nating rule of law, ang translation niyan ay ang kapangyarihan ng batas sa ating mga Pilipino. Okay? May kapangyarihan ba ang batas? Ibig sabihin, sumusunod ba tayo sa batas? Tayo ba ay may batas na sinusunod? Hindi ba tayo sumusuway sa batas na yan? Tayo ba ay pasaway? Tayo ba ay talagang natural na palusot? Kasi yun yung parang nakikita natin ngayon. Pero, tingnan natin sa kasalukuyan. May COVID. Tayo ba ay napa-lockdown? Kinaya natin itong lockdown? Hindi tayo lumalabas? Natiis natin ito? Bakit? Dahil ba may batas, may Bayanihan Act? Dahil ba may papatupad nito kamukha ng I-8, yung Interagency Task Force o gobyerno na may kasamang pulis at militar, o dahil may COVID? Pag inirank mo yan, ranking, alin ang pinakang unang dahilan kung bakit tayo pumapayag ikulong sa ating tahanan? Eh siyempre ang magiging ranking natin ay COVID. Pangalawa lang yung gobyerno. At pangatlo lang yung batas. Ewan ko kung papayag kayo dun sa ranking na yan. Pero ako yun ang nakita ko. Sa takot nating magkasakit at mamatay, okay na tayo yung ma-lockdown para sa kabutihan nating lahat. Kaya, ang obserbasyon ko, meron bang kapangyarihan ang batas sa ating mga Pilipino? Rule of law. Well, nag-survey lang ako kahapon. Nagtanong ako dito sa mga taga-kondo. 3 lang naman yung tinanong ko. Alam mo, iisa ang sagot. Magtataka kayo. Ano po? Ang sagot, depende. See? Ibig sabihin, ang batas sa atin, depende sa sitwasyon, depende sa kung anong epekto sa atin, ano ba ang makukuha naming kabutihan dyan o wala. Pero hindi yan ganyan. Ang batas ay batas. Sabi nga ninyo sa simula, nobody's above the law. Ibig sabihin, lahat dapat ay sumunod. Walang exempted. Di ba? Yan ang rule of law. Ngayon, bakit tayo ganito? Parang hindi ganun kaliwanag ang pagsunod natin sa batas. Bakit ganun? Bakit parating tayo ay merong palusot, may diskarte, at sa ibang okasyon pa, pasaway na nga? Ganito ba tayo talaga bilang Pilipino? Sa palagay ko, hindi. Sa aming historian, pag binalikan namin ang kasaysayan, may 2 dahilan kung bakit ganito ang Pilipino pagdating sa pagsunod sa batas. Una, dahil sa karanasan natin sa batas at gobyerno. Una yon. At pangalawa, dahil sa hindi naaayon ang ating mga batas o pagpapatupad nito sa ating mga nakaugalian na talaga o sa ating mga pinahahalagahan o sa ating batay sa ating mga kaugalian o mga values at batay talaga sa ating mga pangangailangan. So 2 reason yon. Kunin natin yung una. Dahil sa karanasan natin sa batas at gobyerno. Well, alam naman natin yan. Huwag na muna tayong pumunta sa ancient history. Sa ngayon na lang, may batas o bawal talagang lumabas. Pero
Bakit? Pagka meron diyang otoridad nga, pulis ba sila o anuman, nagpapaparty, nagkakaroon ng kasayahan, na violation talaga ng social distancing, etc. Bakit sila ay hindi nahuhusgahan at napaparusahan? Pwede lang pala. Ba't kami lang? So, dahil dyan, ang mga Pilipino ay ganito. Ay, gano'n naman pala eh. Situational pala eh. Dahil ganun sila, exempted sila. Tayo hindi ganun, hindi tayo exempted. So dahil dyan, hindi tayo ganun ka-stricto sa pagtupad ng batas. Halimbawa mo, yung protocol ngayon sa mga driver, isa sa mga protocol nila ay magkaroon ng passengers insurance policy. My goodness, mahihirap lang ang mga driver natin. Paano sila kukuha ng passengers insurance policy? At ganong kahabang red tape yan at magkano yan? Ano-anong mga requirements? Makakapasa ba sila? Hindi pa ba sapat yung may harang-harang na ng plastic, merong face mask, may alcohol? Bukod dyan sa policy na yan, insurance, kailangan daw meron silang mga papelito ng contact tracing. Yung mga sasakay, kailangan kunin yung mga pangalan at contact numbers. Anong oras kayo matatapos pagsakay nyo sa jeep? At 6 lang o 7, paano sila kikita? Meron pang ganung mga procedures kung ano-ano. Hindi ba napaka-imposible para sa mga jeepney drivers? So ganyan. Kaya ang Pilipino, dahil nandiyan na sa kalye, nagdadrive na yung driver, may makikiusap, nagmamadali ho ako, kailangan makarating. Pwede ho bang sakay na lang ninyo ako? So merong makakalusod dahil wala namang ilang pulis ang kailangan para bantayan mo yung libo-libong jeepney na yan, di ba? So may makakalusot, may makakadiskarte. So merong pasaway. So ganyan ang batas sa Pilipino, situational, parang hindi talaga napapatupad, hindi talaga tayo sumusunod. Pero kung iisipin mo, hindi ganyan ang Pilipino. Kasi lahat naman sumunod sa lockdown, kung iisipin mo. Talagang ayaw magkasakit, ayaw mamatay, at ayaw makahawa, at pinipilit nating matapos na itong pandemya sa ating lipunan. So yan. Okay? Pangalawa, anong pangalawang dahilan? Sa ating matandang lipunan, Ancient Philippine Society, naririto ang matandang kaugalian ng Pilipino. Itong mga kaugalian na ito ay nanggaling sa isang lipunang hindi katulad ngayon na kapitalista na yung ating lipunan. Ibig sabihin, ito ay lipunang money economy. Nung unang panahon na pinagsimulan ng ating mga ninuno, at dyan tayo naglatag ng ating mga batas, ganito ang nangyari. May kailangan akong produkto, kailangan mag-barter, palitan, wala pang pera noon. So, kung isang tiklis ng gulay, ikaw naman ay ibang produkto, parang patas lang, nagkasundo kayo, na patas lang yung exchange ninyo. Hindi kayo naglalamangan. Yun. Kaya okay lang yung barter. Ngayon, nung unang panahon, nakatala sa mga dokumento, sabi ng mga Chinese, naku, magandang makipag-trading dyan sa Pilipinas kasi napaka-anis ng mga tao dyan. Pag iniwan namin yung mga paninda namin dyan, kahit ilang bulto, walang nawawala. Pagbalik namin, yung pa rin. At saka pag nakikipagpalitan kami, barter, tama lang, walang agrabyaduhan. Nasisiyahan kami, nasisiyahan sila. So anong ibig sabihin nun? Merong fair exchange. Merong pagkakapatas-patas. Walang nagdadayaan, walang naiisahan. Sapagkat ang money economy nun ay kung ano man yung barter na yon ay hindi nakabatay sa profit, kundi anong kailangan ko? Anong kailangan mo? Magpalitan tayo. Hindi nakabatay sa tubo, profit, na pagkakakitaan mo at makakalamang ka, mag-accumulate yan ng iyong mga ari-arian o mga produkto na lamang ka sa kabila. Hindi ganon. Kung ano yung kailangan, trading for what you need. Okay? Hindi for profit.
Yun, isang magandang ehemplo na yung lipunan noon meron ng sense of justice, even in the realm of economic exchange. Pero later on, magbabago yan. Kasi nung dumating yung mga Espanyol, iba na. Feudalismo na yon. Maigting na yung value ng pera kesa mga produkto. Kaya ang kanilang hangad, ginto, mga lupain, kung ano-ano, na bibigyan lang nila ng konting exchange, pero sila na. At sila na may control ng trading, hindi na yung mga katutubo. Dati ang katutubo, malayang mag-trading yan kanya-kanya. Bara-barangay, kingdom. Okay? Ngayon, meron ba tayong proseso ng hustisya? Meron ba tayong mga korte? Meron ba tayong batas na sinasunod? Meron ba tayong hustisya? Kung ano ang krimen, kung ano ang kaparusahan? Meron. Kasi, yung panahon yun, meron tayong korte, pero hindi kamukha ngayon na judge, nag-iisa. Magdala ka ng abogado mo. Noon, yung dato, yung pinakang pinuno, mauupo doon sa parang korte nila, pero hindi siya mag-isa. May kasama siyang Council of Elders, mga matatandang iginagalang sa komunidad, sa kanilang wisdom, sa kanilang kaalaman, sa kaugalian, sa kanilang kaalaman sa batas ng kanilang komunidad. At ang batas nila ay bunga ng kaayusang tinatamasan nila, bunga ng mga karanasan nila na sa palagay nila ay pag ito ay pinatupad, ay maayos ang kabuhayan nila sa kanilang barangay o sa kanilang kaharian o kung ano man yan, karadyahan. So, ibig sabihin, nakaugat sa mga kaugaliang napagkasunduan. Ibig sabihin, yung mga nakaupo ron, yung dato, yung mga elders, alam nila kung ano ang napagkasunduan na ng kanilang komunidad bilang tamang kaayusan, bilang tamang pagpahalaga, bilang tamang mga values, at bilang tamang mga batas. Mayroon na silang nagawang mga batas na nakaugat sa kanilang kaugalian at meron silang kaalaman kung paano ito ipatupad. Okay. So, yan yung korte nila. Ano naman ang proseso? Nako, hindi kayo maniniwala. Ang proseso nila ay kakaiba sa kasalukuyan. Bakit? Halimbawa mo, ano ba ang mga karaniwang krimen ng panahong iyon? Pagnanakaw, utang na hindi mabayaran, may diborsyo, by the way, may diborsyo noon. At yung kung mayroong patayan, nakapatay ka, okay, yun. So, yun lang ilang mga krimen. Okay. Dadating doon ang nauupo na sila, nandun yung dato, nandun yung mga elders, tapos ito yung nagkasala. Halimbawa mo, nagkasala ng pagnanakaw. Matatawa kayo, sasabihin mo, bakit naman ganyan? Trial by ordeal. Nakalagay yan sa libro ni Agoncillo. Nung araw, binabasa namin yan, tinatanggap namin without questioning it. Kasi ang sinasabi doon ganito, pag ikaw ay nagnakaw at tinatanggi mo para malaman kung totoo ba o hindi na ikaw nagnakaw, merong malakas na kumukulo ng tubig at kailangan patunayan mong ikaw ay nagsasabi ng totoo, hindi ka nagnakaw, dudukutin mo yung bato na yun sa ilalim ng kumukulong tubig. Yun. Sabihin mo, ay napakadali naman. Anong napakadali? Pag dinukot mo yung bato, malalapnos na yung kamay mo. Pwede nang hindi mo magamit yung kamay mo. Di ba? Kasi ibig sabihin, nalapnos nasira na yung kamay mo at ubod pa ng sakit. So, yung ba ay sapat na kaparusahan sa isang nagnakaw? Bakit hindi? Sasabihin mo, nako, kesa naman baldado ko habang buhay. Ito na po, sinasauli ko na po ang aking ninakaw. Isa yon, isang pamamaraan. Ate Fe, halimbawa magsingit lang ako ng tanong. Sige. Magsingit lang ako ng tanong. Nung sinabi mo na medyo parang, Kuya Jail, no, ilalagay mo yung kamay mo sa kumukulong tubig, parang mahirap yata yun. So, pag binalik mo pala, yung kung halimbawa ikaw yung kumuha, pag binalik mo pala sa hustisya natin, or wala nga tayong salitang hustisya, pero sa paraan ng pagbibigay natin ng matuwid na nakaparaanan,
pwede palang hindi mo na ba ilagay yung kamay mo sa kumukulong tubig? O Oo, may parusa sa uli ka mo rin? na lang yung ninakaw mo. Sa uli mo Sa na uli mo lang. yung ninakaw mo. Oh, O halimbawa, Yes po. may halong parusa na rin yun, di ba? Mhm. Okay. O halimbawa mo naman, yung isang utang na hindi mabayaran, di ko alam kung bakit nagkakautang na hindi mabayaran. Siguro may nakahiligang sugal o kung ano man, meron siyang hindi nabayaran. Ngayon, doon sa korte na yon, sasabihin ng dato, o paano yan? Naniningil na, ang tagal-tagal na, hindi ka nagbabayad. Di ibabayad ka ba? Kasi kung wala kang ibabayad, alam mo ang parusa, lagi, ano man ang krimen mo, pag hindi mo nalutas yan doon sa korte, kamatayan. Kaya, kung ikaw ay nasa lipunan na yan, matatakot ka talaga mag-commit ng krimen. Kasi yung buong komunidad, nag-a-agree. Kapag hindi mo talaga yung napatunayang wala kang sala o hindi walang compensation o walang pagbabalik or anything else to be justification, wala. Mamatay ka, di ba? Kaya kung ikaw pobre, walang-wala ka. Aba, siyempre, sasabihin mo, mahirap mangutang. Nang hindi, kasi ang isang mabigat na kaparusahan doon ay magiging alipin ka. Magsisilbi ka habang buhay sa isang ganito, sa isang sakahan, sa isang trabaho, at alila ka sa bahay hanggang sa kaapu-apuhan mo, sa laki ng utang mo, yun, naglilingkod kayo, nagiging alipin kayo. So, ayon ng mga tao doon ng ganitong ito yung hustisya para sa kanila. Hustisya yan sapagkat, yes. Opo. Sige po, finish that sentence tapos tatawagin ko na si Kuya Rico, ha? Sige po. Oo. Kaya sasabihin nyo, bakit malupit? Bakit kamatayan ng kapalit? Ganun talaga napagkasunduan na nila yun Kaya yung takot na yun, tsaka yung justice na yun, nagiging maayos sila. O halimbawa mo, yung divorce naman, may divorce sila. Sasabihin ng lalaki, ayoko na dahil ang tagal-tagal natin nagsasama, wala tayong anak. Ano yun? Ground for divorce. So sasabihin ng babae, sige, ayoko naman pilitin yung namamahay sila na hindi naman sila nagkakaanak kasi mahalaga ang anak sa kanilang komunidad. So ang mangyayari, magdi-divorce sila, yung dowry na binigay ng lalaki ay maiiwan sa babae, hindi babawiin. Pero yung tsaka bibigyan pa niya ng compensation pangkaragdagan para to support yung babae. Yun naman babae, pag siyang humingi ng divorce, ganun din, hindi niya ibabalik yung dowry sa lalaki. At siya ay makakalaya na pareho na silang malaya. Yung ganyan. Yun. Yung isa pa, Sige yung halimbawa nakapatay, ang kanilang testing dyan, ang pagsubok dyan, ay yung nagduduelo sila. O napatay mo yung tatay ko, yung amain ko, magduduelo kayo, duel. Kaya yan, kung alam mo na hindi ka naman magaling sa duelo, bakit ka papatay? Di ba? Matatakot ka na ikaw talaga ang mapaparusahan. Ganon. Merong Professor Fe? Yes. Sisingit lang po ako kasi meron tayo mga magagandang mga comments ngayon mula sa Facebook. Ang mga realizations ng ating mga kasama. Sabi ni Anastasia Gabriel, ganyan ang practices ng mga tinggian sa ABRA at yung Council of Elders at Community ang nagbibigay ng hustisya. Sabi naman ni Leonora Gonzalez, rule of law is at the heart of good governance. Unfortunately, sad to say, our institutions are weak. So it's important that we enable our citizens to demand and continue to challenge the institutions to demand accountability. Ang realization naman ni Anastasia Gabriel, kaya dapat suportahan at palakasin ang mga cooperative at social enterprise sa economic justice. So dun sa inyong dami ng realizations, no? Yes, at tatawagin ko lang si Kuya Rico dito. May tanong kami ni Marie para kay Kuya Rico bilang ating biblical scholar. Kuya Rico, yung mga narinig natin kay Ate Fe na traditional, mga indigenous understandings ng mga Pilipino pagdating sa rule of law, consistent ba yan sa Bible? Or do you find that the Bible is saying something else? Enlighten us. Marami nang nanonood sa atin, Marami na, and wonderful na marami tayong natututunan from this conversation. Kuya Rico, please. Magandang hapon o magandang gabi na pala. Salamat po, Professor Fe. Ang ganda nung... Ate Fe na lang. Ate Fe na lang. Talaga mga tayo. Yung habang nakikinig ako, nagre-reflect na ako bilang isang Kristiyano. Ang laki pala ng epekto nung
dinaanan nating pag-colonialization, no? Kasi hindi naman pala tayo ganito. Maganda yung ating mga tradisyon. At nakita ko dito yung meron tayong patas, no? Patas yung ating pakikitungo sa isa't isa. Yes. Kikita mo yung principle na yan mismo sa Bible, no? Pangalawa, yung mataas ang pagtingin natin sa mga leader natin, pero hindi lang siya individual kundi communal. Makikita rin natin yan sa Bible, yung Council of Elders, naroroon na rin yun. Ayan. Oo. So from a biblical point of view, yung binanggit nyo kanina po yung rule of law, halimbawa, no? Ang kapangyarihan ng batas. No? Sa Bible, lahat yung pinaka-ultimate authority ay ang Diyos po. At tapos ang nagpapatupad nito ay yung hari. Tapos tumutulong din po dyan mga taga-execute din po yung mga judges at meron din po yung mga priests sa temple. Yan. Pero no one is above the law kahit sa Bible. Halimbawa, pag yung ang hari ay hindi tumusunod sa batas, sapagkat ang batas ay hindi galing sa hari kundi galing sa Diyos sa Bible. No? Pag yung pati hari ay hindi tumupad po doon, subject na siya sa rebuke kahit ng mga prophets. Ang ganda. No? Kaya yung kay Prophet Nathan, nire-rebuke niya yan si David, at saka kaya wala hong above the law. In fact, kinikriticize halimbawa ni Prophet Jeremiah si Jehoiakim kasi wala siyang ginawa kundi build. No, yung tayo na siya na tayo ng mga palace niya, matataas na niya. Ba't hindi mo gayahin yung tatay mo, no, si King Josiah, no? Simple lang ang buhay niya pero he did justice. Ayan. Pero yun, sasabihin mo yun sa hari. At ang pinaka-amazing pa sa Bible, ito medyo masashock siguro yung mga iba, no? Pero pag bubuklatin niyo po sa Psalm chapter 82, even God can be questioned. Pag halimbawa, ang tingin nila ang Diyos hindi tumutupad na sa justice. Lord, sabi ni Habakuk halimbawa, why do you allow me? Bakit hinahayaan mo ang injustice, Panginoon? So pati yung God seems to be pwede rin i-question pagka yung pagdating, of course, with respect, no? Pero nakikita nyo yung from a biblical point of view, ito pa isa, no? We are all created in the image of God, no? At yung image of God ay ginagamit po yan to refer to the king. So there is the democratization of kingship, no? Yung lahat tayo ay hindi lang pantay-pantay kundi may kapangyarihan ka, no? Very special ka, no? You're sabi niya, we are created lower than the angels. Kaya ang yaman po, no? So kapag ilalapat mo yan sa Philippine tradition, sana maganda po. Ano, yun ang masabi ko. Sapagkat, alam mo Rico kung bakit, nung nilalang naman ng Diyos ang tao, bagamat tayo nahuli sa Israel, sa sibilisasyon, ay nung tayo'y naging tao, ay galing ang buhay natin sa Panginoon, ay nandiyan na rin ang batas sa puso ng tao. At nung ginagawa nila ang lipunan nila, meron silang sense kung tama ba o mali ang kanilang lipunan, dahil kung maayos naman, at ginagawa naman nila yung batas sa puso nila na walang aapi, walang aabuso, at lahat ay meron, at walang nagsasamantala, yung pagpapatupad na yun mismo na nasa kanilang kamalayan, wala man ang Panginoon sa diskurso nila. Pero hindi, meron tayo eh. Alam mo kung bakit? Punta na tayo sa Katipunan. Pwede? Right. Okay. Sa mahabang panahon na yan, umuunlad ang ating mga pamayanan mula sa maliliit na barangay, kaya madaling magpatupad, madaling may consensus building, madaling magkaroon ng mga proseso, etc. na may check and balance dahil maliliit. Pero nung lumaki na, naging at dumating na ang Kastila, ginawa na tayong kolonya, isang estado na may mga probinsya, na lahat naman niya may mga pamayanan na under the patronato real, under the union of church and state, na diyan naman ay nagamit ang pananampalataya, ang Kristyanismo noon ng mga praile para sa pagpapatupad ng kautusan ng hari at intensyon nila na kolonisahin ang Pilipinas, pagkuhaan ng kanilang pagkakabuhayan, yung economic na nagbunga ng economic exploitation and political oppression. Alam na natin yan sa Noli and Pili. So yung ganyang kaayusan ay
nagbunga ng mga rebellion at isa sa mga nanguna dito ay si Bonifacio. Dito, yung sinabi mo, Rico, makikita na natin na ang katipunan pala, yung iba sinasabi, mason ang katipunan. Masonic at saka, ano yan, anti-God yan. Ano yan, satanic. Naku, hindi tayo. Naku, sandali. Jaja. Ay, naku. Ay, sandali, meron kasi. Sige po, Ate Fe. Ibabalik lang namin si Kuya Rico dito. Kuya Rico, ang isa kasi doon sa naging conversation kanina, kung magba-backtrack lang tayo a little bit, yung kahalagahan ng role ng isang ganito. prophet. Naririnig niyo ako? Ayan, Naririnig? bumalik na yata kayo. Okay. Ano Sige. nangyari? Lang Okay. po. Ay, naku, Jaja, I cannot answer. I'm on a meeting. I will call you back. Ayan. Ate Fe, may tanong lang po kami kay Kuya Rico. Ayan. Sige. Ayun. Meron tumawag. Sorry guys. Eto na. Ang katipunan teaching ganito. Una, naniniwala sila Bonifacio na mayroong may kapal, mayroong lumikha. At ang lumikha na yan, ang siyang may kapangyarihan. Oh my God. Jaja, I cannot answer you. Ayun. Kuya Rico, why don't you come in at this point? Gusto lang naming marinig yung isa kasing I think kailangan maging malinaw sa ating community, sa mga nanonood sa atin. Yung role nung prophetic nung prophet. Doon sa conversation kasi sa Filipino indigenous cultures, merong traditions na yun yung hindi pwedeng mabali if I could say that. Samantalang dito naman sa narinig namin doon sa discussion mo sa iyong sa biblical scholarship sa Old Testament, parang pag nagkamali yung hari, hindi siya ang final authority. So can you so doon papasok yung prophetic role. Jaja, I am in a meeting. I cannot answer you. Jaja. In that sense parang nagiging merong implication ito sa atin bilang mga Christians. Can you say a little bit more about that? Tapos kung pwede mo na siyang i-connect doon sa point ng justice, Kuya Rico, Yeah, from a biblical point of view. Mm-hmm. Yeah. Ang pagkakaiba kasi sa Old Testament, sa ancient Near East, yung kaparating mga bansa, ang law ay nanggagaling sa king, no? So pag kung ano sinabi ng hari ay hindi mababali, no? Okay? Pero sa Bible, it emanates from God. Of course, makikita mo rin na may mga passages din sa Bible na ang hari ay tinalaga ng Panginoon, ganyan, Kaya hindi mo pwedeng touch not my anointed, ganun, no? Yes. Pero ang ganda rin kasi ang liwanag din halimbawa yung ano ba ang ideal ng isang hari, no? Kung titignan niyo yung Psalm 72 for example, yun yung calling niya yung sa verse 2, no? Sabi sa verse 1 and 2, "Endow the king with your justice." Yan sabi niya. Mm-hmm. "May he judge your people in righteousness, your afflicted ones with justice." Tapos sabi niya sa verse 4, "May he defend the afflicted among the people and save the children of the needy. May he crush the oppressor." So may expectation kaagad sa king na kahit sa Psalms na ang hari ay dapat ganito. Yeah. Yung ang Psalm 101, which appears to be a royal oath, underscores the king's ideal commitment to a just administration. Sumusumpa siya na siya magiging person of integrity. Tapos sa verse 6, sabi niya, "My eyes will be on the faithful in the land to dwell with me. The one who walks in the way of integrity, he will serve me." Ayoko ng corrupt. So, ganyan sila. Nakalagay yun sa oath niya, kakasama yun. So, nakalagay sa mga Psalms yan. Kaya, nakikita mo na sa reign of God, kasi God is also the king. Ayan. Mm-hmm. At isa sa mga foundation ng kanyang reign ay yung tinatawag natin na justice. Doon na ako pupunta. Yan. Pagka nagkakaroon ng injustice, nasi-shake yung foundation ng earth.
Yan ang makikita nyo sa Psalm 82, for example, no? Psalm 82 verse 5, no? Itong Psalm 82 verse 5, meron pong scene sa heaven, nakausap ng Diyos yung iba-ibang mga Diyos, no? Tapos nagagalit ang Diyos kasi sabi niya, how long will you judge unjustly, sabi niya rito, and show partiality to the wicked? Give justice to the weak and the fatherless. Maintain the right of the afflicted and the destitute. Alam niyo, ang pinaka-special sa Diyos ay yung trio na Sorry, I'm back. yung afflict I had yung to get a call from the US. yes, okay lang po. Yeah, okay. Sige po. Kuya Rico, Okay. please. Thank you. So, yung trio, yung fatherless, the widow, and the foreigner. Sa atin ang foreigner, medyo social, no? Kasi galing Amerika. Pero noong unang panahon po, kapag sinabi foreigner, ano yan, JL, talagang napaka-vulnerable, wala siyang rights, wala kahit na ano. So talaga, pero itong tatlong ito, ang measurement ng justice, pag yung mga pinakamahihina sa lipunan ay nabibigyan ng katarungan, nare-rescue sila, then okay yun. Pero sabi sa verse 5, sabi niya, they have no knowledge nor understanding, they walk in darkness, all the foundations of the earth are shaken. When there is when there is injustice, mga kapatid, katulad nangyayari dito sa Pilipinas, yung si Dodong halimbawa, isang fish vendor, napilitan lamang siyang lumabas kasi po wala na makain yung pamilya niya. Kaya lang, unfortunately, hindi niya nadala yung quarantine pass. Anong ginawa po kay Dodong, Mang Dodong? Kinulong. No? Pero po, halimbawa yung si General, nag-party lahat-lahat, nabanggit kanina, pero hindi mo pinaparusahan. That's very unjust. And when that happens, yung mga mahihina, gano'n, tapos okay lang lahat. The foundations of the earth is shaking. It's really serious. This is really a very serious matter. At ibig sabihin nun, para siyang end of the world na. Parang gano'n. Gano'n yung situation natin. Gano'n yun, Jail. Unfortunately, hindi gano'n ang tingin ng maraming mga tao, mga Kristiyano. Parang ang tingin natin ay normal lang yan. Di ba gano'n? Parang walang problema. Tahimik lang tayo. No, it's not. It's not small matter. The foundation of the earth is shaken already. Kaya tingnan mo yung nangyari sa atin. I don't know. With the pandemic and all of these. That's true. May sinasabi siguro sa atin ng Diyos, di ba? Ayun ko kung nakikinig lang tayo. Yes. Ganito. Kuya Rico, yung example na sinet mo, no, yung isang fish vendor na nag-break ng law, nakulong, tapos yung isang high-ranking official or rather high-ranking military officer, hindi natupad yung rule of law. So very clear yan na violation yan ng rule of law at na-violate yung justice katulad ng sinasabi mo nga. Pero Kuya Rico, naisip ko lang, no, sabi natin kanina, sinimulan din ito ni Doc Melba, na ang law, ang talagang substansya din yan ay hustisya. So ang isang tanong ko is, minsan po ba sa Bible, ano yung natin dyan, biblical perspective natin dyan na pwede ba na ang law ay devoid ng hustisya? Pwede ba yun or nangyayari ba yun na ang law ay nadidevoid ng hustisya? Tapos yung follow-up question ko doon, Kuya Rico, is kung ang law at hustisya ay hindi laging nandoon or hindi siya as strong as or as reliable, then ano yung higher na virtue ng according to the biblical perspective sa salita ng Diyos? Ano yung mas higit sa law, mas higit sa hustisya? Very interesting kasi ang ganda ng question na yan, no? Yung bang law ba ay pwedeng devoid of justice? Opo, pagka ang law ay ginagawa na walang konsiderasyon lalo sa mga maliliit. Halimbawa yung binanggit kanina sa atin ni Professor Fe, ang sagot nila, sumusunod, mahalaga ba ang batas? Oo, depende. Oo. Kasi gano'n ang tanong, sagot nila kasi ang batas naman selective kanya-kanya lang Hindi nakikita yung value sa inyo. No? Pero kung nakikita natin ang batas ay para sa kabutihan ng mga tao, then maganda. Halimbawa, yung question ng terror bill, yung batas ba na yan ay makatarungan? At may mga nagsasabi na maaring subject siya sa abuse. Ngayon, pagka ganon, pwede siyang hindi na just law. At may mga laws na ganon na hindi just, kaya maganda yun.
Kaya pagka ganon, bilang mga Kristiyano, titingin ka na sa pinagmulan ng lahat ng mga laws, diba? Which is the foundation. At sa atin, di ba sa law, yung mercy, justice, nakasama yan. Ang problema, yung compassion applicable lang sa mga kakampi. Pero pagka hindi kakampi, walang compassion. Yun lang masasabi ko ron, Ayun. Salamat, Kuya Rico. Ang ganda nun, Kuya Jail, no? Yung compassion is always higher. Magtanong kapag ang batas ay walang compassion, baka wala din siyang hustisya. Tsaka Kuya Jail, I think ang so ganda too. nung sinabi ni Ate Fe kanina. Ewan ko kung kasi medyo nadaanan niya lang. Yung sinabi niya na marangal pala ang tingin sa atin nung araw, nung kanununuan natin, na pag iniwan mo yung gamit mo sa Pilipinas, hindi mawawala. Ibig sabihin, natural naman pala sa atin na maging matuwid. Kahit wala tayong striktong batas na naka-impose sa atin, kaya pala nating maging matuwid. Kaya Diba? matuwid tayo. Marie, bago natin hingin ang final words ng ating mga kasama at bumalik kay Ate Melba for her final reflections, gusto ko lang i-highlight yung mga sinabi ng ating mga kasama sa Facebook. Sabi ni Anastasio Gabriel, ang imprecatory prayer sa Bible ay pagsusumbong sa Diyos at paghingi ng hustisya. Isa yan sa maraming beses ng pinag-usapan ni Kuya Rico, and I'm glad that si Anastasio has brought it up. Si Kevin Centeno, sabi naman niya, an unjust law is no law at all. And dito papasok yung ating yung contributions ng ating faith. Ano ba yung just, ano ba yung mga bagay na dapat nating maipasok, no, sa pag-unawa natin ng batas. Sa mundo ko, Marino, before we hear from our guest for their final words, yung idea na the law is not the highest authority. It gives the impression that it's the highest authority sa mundo ng sociology kasi may tinatawag na reification. So nagiging external siya, at dahil na-externalize natin siya, it becomes very, very powerful like that. And lahat tayo nagpapasakop doon. But not everything that is externalized, the law, is actually just. Kasi the law is, in many cases, di ba, Kuya Rico, created by powerful people. In fact, powerful men who are protecting their own interests. And so ang ganda lang ng reflection natin na bagaman may batas to which we should submit, what you're saying, Kuya Rico, is that no. The law as we understand it, as human beings understand it, cannot have the final say. Kasi the highest order comes from God. Let's hear from our guests, final words, and then babalik na tayo kay Ate Melba. Kuya Rico, you want to start? And then Marie? Right. Guest pa. Sorry. So ako, Jail, salamat sa... And then if Ate Fe is still around, yes, please. Wala na parang... I'm here, Rico. Okay, Nandito na ako. Kayo na po. At, Ako na, okay. Ate Fe, we're running out of time. So final words, biblical reflection. Sorry, kasi nanggaling pa sa US yung call. My goodness. I know, Sorry it happens po. Marami Oo. pong mga nag-i-interested marinig yung biblical perspective po ninyo bilang isang Kristiyano dun sa mga nilahad po ninyo. Please offer us something Balikan ko. inspiring and biblical. Balikan ko ang Katipunan kasi noon Kristiyano na tayo. At si Bonifacio, hindi nyo alam, ay ipinaloob niya sa kanyang teachings ng Katipunan ng Panginoon. Sabi niya, ang Panginoon ang may kapalang lumikha sa ating lahat at siya lang ang may kapangyarihan. At yung kapangyarihan na yan ay binigyan tayo ng mga katuruan para tayo mabuhay ng maayos dito sa balat ng lupa. At yung katuruan na yan ay nilagay niya sa ating puso at binigyan niya ng katwiran. Yung katwiran na yan ay ito yung kautusan ng Panginoon, sabi ni Bonifacio. Kaya sa kanya, parating na uuna yung sumampalataya tayo sa Diyos at sa mataimtim na puso ay manampalataya tayo sa kanya. At lahat ng batas ay nanggagaling sa kanya. At pag sinunod natin ito, yan ang gist ng Katipunan, ay magiging maayos ang ating lipunan. At tayo binigyan niya ng katwiran
para malaman natin kung anong mga batas ang paiiralin natin sa ating lipunan. At binigyan tayo ng kalayaan na sumunod o hindi sa katwirang ito na galing sa Panginoon. At kung tayo susunod, magiging maayos ang buhay natin at magiging may hustisya sa ating lipunan. Yun ang gist ng katuruan ng katipunan. Hindi hiwalay ang Panginoon sa batas. From the divine law to the natural law to the human law. Ganyan ang katipunan. Isang tuhog lang yan. Kaya yung sinasabi ni Bonifacio na dunamgan namin sa sarili tuwina na ang pag-ibig sa lupang tinubuan sapagkat ito ang tunay na pag-ibig sa kapwa. Hindi nahihiwalay yung langit sa mundo at yung mundo sa kapwa. Isang tuhog lang yan ng batas. Kaya noon sila Bonifacio ay mahirap maunawaan kaya ang kanilang ang kanilang pinaglalaban ay nahirapang intindihin ng mga elite. Yun po ang aking summary ng katuruan ng katipunan. Yun lang po. Salamat po, Ate Fe. Idagdag ko lang doon, Jael, siguro sa Ang ating na yung pagkasama ng politics, leadership at saka biblical religious, magkasama noon, anong ganda. Hindi katulad ngayon na may secular, of course hindi natin mababalik yun. No? Pero kung pabalik kami kasaysayan natin sa Pilipinas, wala nangyaring mabuting pagbabago o revolusyon na hiwalay sa Kristyanismo o sa religion, no? Sa pagiging makadiyos. Kaya hindi pwedeng paghiwalayin yung dalawang yan. Yan ang nakita ko ngayong sa pag-uusap natin, maganda, na binalikan yung kasaysayan, tapos from a sociological perspective, and then yung biblical. Ganda. Salamat po. Salamat, Kuya Rico. Kuya Jael, hindi na ako mag-final words kasi konti na lang yung oras natin. Pero gusto ko lang i-announce yung ating mga winners kasi sabi natin sa mga faithful na kasama natin dito building this hermeneutical community ay meron tayong ipamimigay na libro. So merong nag-comment. Salamat sa mga nag-comments at ito yung 3 winners ng libro. Hindi ko ngayon hawak yung libro because it's in the ISAC office. Pero salamat sa sponsor natin. Next, Kuya Jael, may sponsor na tayo. Siya yung sponsor na tayo after 4th episodes. After 4 weeks, yes. Siya ang magpapagrab delivery nito sa ating mga winners. Ang unang winner natin ay si Ate Elvira Bautista. Sabi niya, ang rule of law ay dapat yung mga actions natin should conform to the acceptable behavior. So hindi lang yung batas, pero yung alam natin na pakikipagkapwa, yun yung sinasabi natin kanina ni Prof. Fe, nakarugtong din ng compassion ni Dr. Rico. Tapos sabi niya, we should remember that our rights to exercise freedom is limited by other people's rights. Ayan. Salamat sa Ate Elvira, you have a book. Also, another winner is Ate Veronica Esther Mendoza. Sabi niya, mahalaga sa kanya ang rule of law dahil dito natin maipapakita na tayo ay mga taong nag-iisip, makatarungan, may respeto sa isa't isa at may paggalang sa mga proseso ng demokrasya at pagiging makatao. Salamat Ate Veronica Esther Mendoza. You have a free book from ISAC and of course, si Teacher Net, siya yung ating last winner. Ang ibig sabihin ng rule of law ay namamayani ang batas sa isang lipunan. Short and sweet definition earns her a free book. Ayan, kaya Jael. Wow. Yun, oo. We wanted to recognize yung mga nagbigay pa ng comments and we want to be very punctual about with our program. And ganito ang gagawin namin, isasama namin yan mamaya sa debriefing namin. And you will be pleased to know, brothers and sisters, nakita ko yung mga comments ni Christopher Pasion, ni Tim, ni Bernard, ni Tess, ni Veronica, ni Ma'am Nor. You will be pleased to know that for the rest of this month, ang magiging theme ng kabuuan ng Isip-Isak is the rule of law. Lalo na ngayon that it is being increasingly challenged in our public sphere, in our society, in our democracy. So hold on to those thoughts and hopefully mahagip ulit natin yung mga issues na mga binanggit ninyo sa inyong thread. Ate Melba, the final words will come from you. Ate Melba. Salamat, Jay. Siguro 3 punto lang. Siguro yung difference ng tinatawag sa scripture na commandments at saka yung mga statutes and ordinances. 2 klase yun eh. Yung statutes and ordinances, mga amplifications yun, elaborations ng basic na law dun sa 10 commandments.
Ngayon, yung legal system natin, parang mga amplifications yan, elaborations. And sa totoo lang, that is always contextual. Tama yung sensing ng mga Pilipino na depende, no? Hindi naman kasi dapat unconditional ang obedience. And by the way, hindi natin nasabi na doon sa Romans 13, ang sabi ni John Howard Yoder, who has actually studied itong issue na to, sabi niya, dapat mapunan natin na ang verb na ginamit doon ay subjection, pagpapasakop, hindi obedience. In other words, it's possible to be subject without always obeying authorities. Yung sinasabi halimbawa ni Pue kanina, na maraming mga stupido na law itong pinapalabas ng ating gobyerno. Nakawawa ang mga mahihirap, ang mga driver, ganon. Sila yung napuputukan, ano? Hihingi pa naman kung ano-ano. In other words, hindi dapat tayong mag-isip na unconditional ang obedience to a law na hindi lang stupido, kundi unjust. No? Kaya may sinatawag na civil disobedience. At sa totoo lang, yung mga very courageous na mga individuals who stand up and say this is an unjust law. Napaka-importante nun. Naalala nyo si Rosa Parks. Siya yung nag-umpisa ng civil rights movement doon sa South na Amerika. No? Ayaw niyan tumayo dahil sabi yung mga blacks daw dapat nandoon sa hulihan ng bus at tatayo sila dito sa mga puti. Ayaw niya. So, nag-umpisa yon. Si Rosa Parks, actually yun ang umpisa ng civil rights movement sa Amerika. At magandang inspiration yun para sa lahat sa atin. No? Huwag tayong matakot. Kasi yung mga statutes and ordinances na ginagawa ng mga tao, no? Hindi Old Testament, mga amplifications yon. Hindi yan nagme-merit ng unconditional obedience. So dapat maliwanag sa atin yon. Mayroon tinatawag na higher law. At kapag nagko-conflict yung higher law ng Diyos at saka itong law ng mga kung sino-sino, no, na walang katarungan, we have a right, to civil disobedience. Tapos yung sinasabi rin ni Pe kanina tungkol sa totoo lang yung ating mga ninuno, very trustworthy at honest, So tatanungin natin, bakit nagkaganon yung mga Pilipino ngayon, mahilig magpalusot? Sa tingin ko, we have to make a distinction between yung tinatawag na core values at saka surface values ng mga Pilipino. In other words, minsan, yung mga hindi kaaya-aya, no? Na mga characteristics, mga traits. Sa akin, ang tingin ko dyan, yung mga nagpapalusot o ganun, it's because it's a learned adjustment doon sa, halimbawa, experience ng colonization. Dahil unjust ang law, siyempre, hahanap ka ng way na magpalusot, no? Kaya naging, sa tingin ko, maladaptations yan. Na kung maayos lang ang social system, no? Huwag nating I think we always make a fallacy na yung we account to culture what is really a function of the social system. In other words, yung gobyerno mo kasi, unjust at saka hindi nag-iisip and it hits the poor hardest pag gumagawa ng policy. Ibig sabihin nun, you have a right na to question the law, to critique the law, no? Kagaya ng mga prophets noong unang panahon. Yung sinasabi ni Rico, na mayroong ganong critiquing element sa society ng Israel. At dapat hindi mawala yon sa atin na ang king is not above the law. Neither in ancient Israel o ngayon. And I think we need to ipaglaban natin yon na no one is above the law. Kasi sa totoo lang, madaling maghari-harian ang mga nasa kapangyarihan. And I think it's important to recognize na may sinabi si Rico kanina tungkol sa Council of Elders. Kasi sa Israel, hindi monocratic ang rule. Merong mga tribal leaders. Sila yung parang Council of Elders bago sila gumawa ng isang bagay. Hindi lang yung king. And in fact, sa 1 Samuel 7, nung gusto nila magkaroon ng king, we want to be like the rest of the nation, sabi nila. Well, sabi ni Samuel,
Alam ba ninyo kung anong mangyayari? Sabi niya, he will tax you, he will get your daughters and sons para maging, retinue niya ng mga servants and slaves and gano'n. Kaya actually, sociologically, yun ang umpisa ng inequality at concentration ng power at saka economics sa Israel. So, dapat babantayan natin yung pagka merong isa lang tao ang naghahari-harian. In any kind of organization, any kind of society, dangerous kapag you shift, from a council of elders, sabi nga ni Rico, to monocratic na rule. And of course, we have experienced na yan, yung one-man rule. Kung anong sabihin ng diktador, ng pangulo, yun ang makapangyayari. Kahit sasabihin niya, wala man akong pakialam dyan, na mabilanggo si Reza, mabilanggo ito si Daila de Lima, wala akong pakialam dyan. Well, that's not true. Sa totoo lang, pagka isa na lang tao, ang sinusunod, mahirap yun. It's very dangerous to any society. And finally, siguro, yung emphasis ni Rico tungkol sa justice. Harapin natin yung reality na usually yung nagsasabi ng katarungan, or the law is the law. Sa totoo lang, siya lang kasi merong kapangyarihan. In other words, sinabi na yun ng isang Greek, I forget his name. Sabi niya, justice is the interest of the stronger. Kung ikaw yung malakas, ikaw yung makapangyarihan, ikaw nakakapangyari. Kung ano ang law. So, dapat din tayo bilang mga Kristiyano, we have to have the courage to stand up. Kapag ang pakiwari natin, one man has become the rule of law. In other words, yung salita niya, siya na ang nakapangyayari. Baliwala ang konstitusyon, baliwala ang mga legal system, etc. Napakapanganib po ito para sa isang bansa. Yun lamang po at salamat po sa inyong viewings at interaction sa amin ngayong gabi. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat at pag-iisipan po namin yung inyong mga katanungan sa aming debriefing ngayon. Rest assured na pinag-iisipan po namin yung mga comments ninyo na nandiyan sa aming chat. So, Yes po. lain po kayo ng ating Panginoon. Yes, thank you, Dr. Melba. Basahin ko lang ito mabilis. Nagpapasalamat si Sir Joseph Elihio sa atin sa mabungang talakayan. At sabi nga niya, sana daw ma-record natin ito for a greater audience, katulad na lang ng mga high school students in public schools, because this is very timely and God bless daw sa ating lahat. So Sir Joseph, rest assured, sabi nga ni Dr. Melba, we will think of ways to reach out even our high school student. Nakakabata yan, di ba, Kuya Jail, Kuya Rico, Ate Fe, and Ate Melba? So gagawa natin ng paraan yan. Kuya Jail? Opo, bilang pagtatapos, gusto naming i-highlight po na itong community ng Isip-Isak is a hermeneutical community. Ang gusto po natin ay makabuild tayo ng relationship with one another and understanding ano ba yung sinasabi ng salita ng Diyos sa panahon natin ngayon. Kaya we try to invite different experts every week and hopefully masustain natin ito. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin sa gabing ito and hopefully next week makakasama namin kayo. Rule of Law pa rin po tayo next week and we will make the announcement very, very soon. Thank you and God bless you all. Rule of Law and Anti-Terror Bill. Yeah. And Anti-Terror Bill. That's it. Exciting. That's it. All right. Okay. Salamat. God bless po. Okay. Salamat.